good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinugugman natong mga kaigsunan dinhi sa tibok na probinsya sa Biliran. We are broadcasting live dinhi sa 103.9 FM dinhi sa Naval Biliran. Kumusta ka mo? Today is June 12. Happy 126 day celebration sa atong independence, ha? Kumusta nga itong walo kong mga lungsod na sakupan sa atong island paradise sa Biliran? We are experiencing today a very fine weather. Walay mga disturbances, ha? Ting-ulan na, pero mainit lang gihapon. Holiday karon, ha? June 12, all are staying at home. Happy Fiesta Day sa Mapuyo, Biliran. Sa barangay Mapuyo, Kawayan, Biliran, dito Kanda, Lalain. Okay, all are staying at home. Holiday, walang trabaho. Today is June 12, Independence Day. Do you remember kung mukanta kita sa Lupang Hinirang during the flag ceremony with our right hand, yung mga ganun? Inalalagay na to diri sa atong chest. On Independence Day, we also commemorate, nagpapanumdum lang kini kanato, nga anibersaryo gihapon kini sa Lupang Hinirang. Did you know that June 12 is also the anniversary of the Philippine National Anthem? Ha? Kinsa man ang nag-compose sa lyrics sa Lupang Hinirang? Ha? Kinsa man? Si Julian Felipe, which he composed the Marcha Nacional Filipina, which is played for the first time at the proclamation of the independence. Did you know that June 12 is today is the Philippine National Anthem? Si Julian Felipe mao ang nag-compose sa Marcha Nacional Filipina, which is played for the first time at the proclamation of independence. The music was later paired with lyrics from Filipinas. Filipinas. The poem by Jose Palma. This became an official Philippine national anthem, which we sang today, the Lupang Hinirang. Aha. Karon lang kita nakasabot, karon lang kamo nakasabot nga kadungan di ay sa pag-celebrar sa Philippine independence ang pag-compose sa Philippine National Anthem. Nagani karon may bagong panatang makabayan. Ang bagong Pilipinas. I don't know kung kakanta na ba din sa Biliran. Ay, by June 17, what is June 17? Monday. Si President Ferdinand Marcos Jr. has declared June 17, Monday, as a regular holiday. Pag-observar kini sa Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice. Kumusta nga itong mga kababayan na itong mga Muslim, June 17, walay trabaho. It was declared that June 17 as a regular holiday. Proclamation number 579, signed by Executive Secretary Lucas Bersamin, stating that Eid al-Adha is one of the two greatest feasts of Islam. Okay. Richard is also watching. Hello, Richard. Slow ang connection sa atong internet.
As I've said, today is June 12, panahon sa wala pa ang kolonyalismo ug panahon sa Kastila. Okay. Ano ni? Salamat kuno Padi Aldrin. Richard. Sa wala pa pag-abot ang mga Kastila sa 1521. Di ba may kanta to, nanamdam ka mo ang kanta ni kisa ni natong komedyante. Ang Pilipinas gibahin-bahin sa mga independente nga barangay nga gipanguluhan sa mga dato. Ang pag-abot ni Ferdinand Magellan sa 1521, nagtimaan sa pagsugod sa kolonisasyon sa Espanya sa Pilipinas. Spanish colony. Gitukod sa mga Kastila ang Manila, isip ilang kolonyal na kapital sa 1571 ug naghari ang archipelago sa kapintulo kasiglo. Ang dalan sa kagawasan ipinagi sa atong mga pamaagi sa kagawasan sa atong kasarilinlan. Revolusyong Pilipino nagrevolusyon sa ulahing bahin sa ika-19 nga siglo. Ang pagbati sa nasudlong pagkabanhaw misaka sa mga Pilipino. Ang katipunan usa ka revolusyonaryong katilingban nga gitukod ni Andres Bonifacio sa 1892. Balik kitang gamay nga history, ha? Adunay dakong papel sa pagsugod sa revolusyon batok sa mga Kastila. Pagsugod sa 1896, misilaw ang revolusyonaryong Pilipino sa pagpanguna ni Andres Bonifacio ug ulahi si Emilio Aguinaldo. Pagdeklara sa pagkagawasan na ito nung Hunyo 12, June 12, 1896, pila nakatuig karon, more than 100 years na. Gideklara ni Emilio Aguinaldo ang kagawasan sa Pilipinas gikan sa pamalaod sa Espanya. Spanish colony pa man kaniyari. So it was Emilio Aguinaldo who declared our kasarilan sa Pilipinas sa pamamalaod sa Espanya. Ang proklamasyon na itabo, kabalo kamo kung asa, dito sa Kawit, Cavite. Din unang gibandera ang bandila sa Pilipinas sa unang titugtog ang nasugnong awit. Kini nga petsa karon sa ulog isip adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. I'm very fine, Luisito Filimon, Engineer Abad. How are you? Little bit of history. Let's go back little bit history. Pananakop sa mga Amerikano. Kasabutan sa Paris. Bisan pa sa deklarasyon sa kagawasan, ang kasabutan sa Paris nga giperman sa Disyembre 10, 1898. Emilio Aguinaldo. Ikaw, good Richard. Bisan pa sa deklarasyon sa kagawasan, ang kasabutan sa Paris nga giperman sa Disyembre 10, 1898, nagtapos sa gubat Kastila-Amerikano o gihatag sa Espanya ang Pilipinas ngadto sa Estados Unidos. Pagkauman sa Spanish, ang Americans na pod, gikan dito sa Paris nga gipermahan nila niadtong Disyembre 10, 1898. Kastila-Amerikano o gihatag sa Espanya ang Pilipinas ngadto sa Estados Unidos. Nagresulta kini sa gubat Pilipino-Amerikano. Diba? Nagka-diferensya na pod kita sa Americans. Okay. Nagresulta kini sa gubat Pilipino-Amerikano kay ang mga Pilipino misuko sa kolonisasyon sa Amerika. Ang gubat opisyal nga nagtapos noong 1902. Di ba?
may parte gani din na may historic dia sa Balangiga Massacre to. Oo, nga pampatay ang mga Amerikano ning bawas food, ning pampatay po ng mga waray dito sa Calbiga. Ha? Ang gubat opisyal nga nagtapos sa 1902, bisan pa nagpadayon ang pagsuko sa mga Pilipino sa daghang tuig. Okay. Panahon sa Commonwealth. What is that Commonwealth ka? Noong 1935, gihatagan ang Pilipinas og status sa Commonwealth nga naghatag og kaugalingon nga gobyerno ilawom sa pagdumala sa Amerika. Kunuhay kita, may na kita kalugaringon nga panggobernuhan pero sa pagdumala sa Amerika. Si Manuel L. Quezon nga unang presidente sa Commonwealth sa Pilipinas. Oh. Kinsa may unang nga presidente under the Commonwealth? Si Manuel L. Quezon. Ikaduhang gubat sa kalibutan ug pananakop sa Hapon, World War II. Ang Hapon na pod sa ikaduhang gubat sa kalibutan, Second World War II, gisakop sa Hapon ang Pilipinas gikan sa 1942 hangtod sa 1945. Do you remember this in history? Ang kini nga panahon, puno sa kalisod o pagkasuko sa mga gerilyang Pilipino. Pagkauman ang deliberasyon sa Pilipinas sa mga puwersa sa alyado ng ablehan ang dalan alang sa hingpit nga kagawasan. Kagawasan gikan sa Estados Unidos. Noong July 4, 1946, remember July 4, Hulyo 4, 1946. Opisyal nga giila sa Estados Unidos ang kagawasan sa Pilipinas sa Hulyo 4, 1946. 1946. Kini nga petsa unang gisaulog isip adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Ang seremonya nahitabo sa Luneta Park sa Manila. Diin gibanabana ang bandera o gibandera ang bandila sa Pilipinas. Giwagayway ang atong bandila. Noong July 4, 1946. Philippine Friendship Day yun na. Okay. Pagbalik sa Hunyo 12, karon June 12, ni adtong 1962, 1962, gipermahan ni Presidente Diosdado Macapagal ang usa ka proklamasyon bagong Pilipinas si Tons Kaing daw. Nagkukuha na kamuha na nga panata during the flag raising ceremony. But anyway, sa 1962, gipermahan ni Presidente Diosdado Macapagal ang usa ka proklamasyon nga ipabalik ang pagselebrar sa adlaw sa kagawasan sa Hunyo 12. Karon, ang petsa sa deklarasyon ni Aguinaldo sa 1898. Ang tumong niini mao ang pag-emphasize sa kaugalingon, pag-agkabot sa kagawasan sa mga Pilipino gikan sa mga kolonyal nga mananakop. So, Spanish ang nagsakop sa ato, Americans, tapos ang Japanese, kaluoy ba nato ning taon, ha? But today, we are really that independent. Pero may inagayaga nga istorya ang West Philippine Sea ginsasakop na sa mga inchik. Okay, modernong pagselebrar.
Karon June 12, gisaulog sa tibok nasod uban ang mga magkalinlaing seremonya, parda ug mga kalihukan nga pangkultura. Kini usa ka pampublikong holiday nga gisaulog sa pagtaas sa bandila. So, we all remember nga June 12 is always an Independence Day gikan sa kolonisasyon sa Amerika, gikan sa kolonisasyon sa Espanyol, gikan sa kolonisasyon sa mga Hapon. Sanglit, kung may bandila kita diha sa atong mga panimalay, igawas na to kini on a proper way of raising our flag. Kini usa ka pampublikong holiday nga gisaulog sa pagtaas sa bandila. Mga kasaysayang pamulong ug mga kalihukan nga naghatag og pasidungog sa mga bayan, isa revolusyon og sa pagbiyahe sa nasod sa kagawasan. Ang kasaysayan sa adlaw nga sa kagawasan sa Pilipinas mao ang testamento sa diwa sa mga Pilipino sa ilang padayon nga paningkamot alang sa kagawasan sa kaugalingon. Okay. So, little of history, ha? So, gikan ni adtong pag-discover ni Ferdinand Magellan 1521 sa Pilipinas o dito sa Paris gihatag ang what is this, ang may gobyerno kunuhay pero sa ilawom sa pagdumala sa Estados Unidos. Kahumanan sa nang kuhan ang Estados Unidos, ang Hapon na pod. So, yun na. Gikan na itong 1521. Ang atong takna, 23 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya, sa probinsya sa Biliran. So, that is today, ha? June 12. Ay, may bakitang ang TESDA Regionate. TESDA Kabukgayan National School of Arts and Trades in Biliran. Ayan, manaman diyan eh. They're offering agro-entrepreneurship NC2 sa TESDA Kabukgayan National School of Arts and Trades sa SINSAT. Animal Production, Poultry Chicken, NC2, Automotive Servicing, Barangay Health Services, Barista, bartending, NC2, Bread and Pastry Production, NC2, Beauty Care Services, NC2, Carpentry, Cookery, Panluto, Computer System Servicing, NC2, Driving, NC2, Electrical Installation Maintenance, Food and Beverage Services, Food Processing, Gas Metal Arc Welding, Arc Welding, Shielded Metal Arc Welding, Gas Metal Arc Welding. Kay ganado ning mga pan-welding, ha? Ganado kini nga trabaho pang abroad, grains production, Barangay Infectious Disease Management Services, panghilot, may panghilot di idea sa TESDA, Wellness Massage, NC2, Housekeeping, NC2, Masonry, NC2, Motorcycle Small Engine Services, NC2, Organic Agriculture Production, NC2, Plumbing, NC2. Kining NC2, itong National Certificate 2. This is very important for you pag may NC2. That shows na pag ikaw makakuha ng NC2, this is a requirement pa ba pagkatrabaho abroad or even din local. A 3-year diploma course, Diploma in Hospitality Management, Diploma in Civil Technology. All enrollees shall undergo aptitude test, entrance examination,
and interview first before availment of scholarship slot. All enrollees qualified for scholarship slot will be notified through text, message, or a phone call. All training programs open for enrollment has currently no available scholarship. Our staff will contact all those who have enrolled as soon as we receive approved scholarship slots from higher office. Okay. Tak na! 26 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Do not forget June 17, wala na pod kaning trabaho o walang klase. Regular holiday. It's because of the Idil Adha or the Feast of Sacrifice. Sa atong mga kababayang mga Muslim, Idil Adha. Okay. What is next? Slow man ang atong kuan sa internet. Okay. Naman kita ang atong history. Nakasabot na kita sa June 12 di ay karon. It's also an anniversary sa atong pagkakanta sa Lupang Hinirang. Okay. Seal of Good Local Governance, SGLG, recognize incentives and honors LGU that demonstrate exceptional performance across 10 governance areas. It upholds in all principle, requires LGU to excel in financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsive sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and arts, and youth development. All this nga mga nga makakuha ka sa Seal of Good Local Governance, kinanglan you have to possess, kinanglan makakuha ka mo kita in all in principle, labi na sa mga LGU sa LGU. The DILG serve as the regional assessment team led by its director Dennis Biliran, si Director Jesus Nakila. The team also included OIC Cluster Head Carolina Ampong, SGLG Focal Person, and OIC Program Management Blessed De Leon, Local Government Operations Officer 4 Narciso Falconet, LGOO 4 5 Christopher Ikamen, LGOO 2 Daniel Abella, LGOO 2 Joylyn Pentado, Engineer Kimberly Rose Brazil, PEO Edward Almazan, and Rosemary Arce. This year's assessment, it holds a higher stake as LGU aim to build on the last year's success. Okay, last year, 2023, the provincial government along with the municipalities of Almeria, Cabocgayan, and Kawayan were honored as the Seal of Local Good Governance Passers, SGLG Passers. So congratulations. 2023 last year, ang provincial government along with the some other municipalities, Almeria, Cabocgayan, and Kawayan, nag-honor kini nga mga SGLG passers. So congratulations. Keep up the good work. Okay. Kanong sa baning eleksyon. Sa alang sumabot nga district election sa distrito sa Cabocgayan, Kaibiran ug Kulaba karong Hunyo. Kadto lamang mga miyembro o botante nga naa sa voters master list ang kwalipikado sa pagbutar sa eleksyon kini sa Biliran Electric Cooperative District Election
sa Kabukgayan, Kaibiran ug Kulaba ang initial voters master list. Na? Anang karon nakaplastar sa mga bulletin board sa inyong mga barangay. Panginano ka mo dito, ha? Diya sa mga bulletin board sa tagsa-tagsang mga barangay. Busag iawhag ang tanan nga mga miyembro sa pagsusi didto sa listahan aron may kahigayunan pa nga maapil ang inyong ngalan kung pananglit kini nalikatan. Pwede ka mo avail sa inclusion and exclusion aron mo maapil ang inyong ngalan sa final master list sa voters nga kutob lamang karon June 12 sa Kaibiran ug June 19 sa Kulaba. Okay, paspasa sa oras. Okay, inclusion and exclusion para sa mga detalye sa election sa mga interesado sa pagdagan isip Board of Director, palihog lang pagbasa din ni sa Kaibiran June 12 karon 2024 ug sa Kulaba June 19. Ayaw ka mo kang alimot ha sa Biliran Electric Cooperative District elections. 32 minutes na ang nakalabay sa alas 11. Bueno, dinilang ko sa nato temporaryo nga gintatapos. Happy Independence Day. Salamat kita nga ang Philippines, karon Pilipinas for a very long year talaga independent na kita sa mga pananakop sa mga dayuhan. So, be happy always. Don't forget to pray. Sa ngalan sa atong Provincial Information Office ug sa ngalan ni Governor Gerard Spina, kini si Aldrin J. nagpapasalamat sa inyong paminaw. Mayong udto. God bless and mabuhay! I love you all! Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo nating FM.